Sabi po ni John Ruperez. Haba rin to. Idol, 5 years na akong OFW pero di pa rin makaipon. Pero dahil di naman sa sakit, pero target ko 5 years lang, tinapos ko na lang kontra ko, pero natatakot ako umuwi kasi di ko alam paano magsisimula sa Pinas kasi wala talaga akong ipon. Eh di manatili ka dyan hanggat makaipon ka. Alam mo mga OFW, this goes for all. Lahat ng OFW, kausap ko muna kayo ngayon. Kasi karamihan sa mga gantong oras na nanonood, OFW eh. Maraming gantong oras na nanonood, OFW eh. OFW, kausapin ko muna kayo. Huwag kayo masyado mahilig sa pamimigay sa pamilya. Tigilan nyo yan. Kasi ang karamihang kapritsyo talaga ng mga OFW, diretsahan na, pamilya eh. Hindi hindi sarili nila eh. Tangina, sa sarili nga nila, itlog na lang ulam nila nung sa abroad eh. Makatipid lang eh. Diba? Kikita mo sa gilid ng kalsada, ganun. Kumakain lang sila itlog, tapos sana, tsamba, may kanin. Diba? Pero, tangina, nakakaawa, nakakalunos yung ibang OFW. Yung alam mo, hindi man lang nila mapasasa yung sarili nila sa sarili nilang pinaghirapan. Pinamumudmud nila sa pamilya pera. Alam mo, tigilan nyo pakakapamudmud ng pera sa pamilya. Oo, pamilya ang dahilan kung bakit ka nag-abroad, pero hindi ang ibig sabihin ng pati kapretsyo ng pamilya mo, susustentohan mo. Mag-ipong ka. Hindi habang buhay nandiyan ka sa abroad, hindi habang buhay malakas ka. Ang buhay mo nandito sa Pilipinas, wala dyan sa abroad. Eh, ang problema kasi doon sa iba, nagpapakanda hirap, tangina, akala nila superhero sila, pati kapritsyo ng pamilya nila binibigay. Alam mo, ito problema eh. Karamihan sa mga OFW, pinamumudmuran ng pera yung pamilya nila to the point na kung gaano sila katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon na yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Prove me wrong. Ang dami OFW na ang dahilan kung bakit hindi sila makauwi-uwi sa Pilipinas, hindi naman dahil sa sakit o ganito o ganyan o ganun, kapritsyo. Hindi eh, yung pamilya kasi nila, pinamumudmura nila ng pera, tapos kinukonsinti na lang nila yung kapritsyo, yung luho ng pamilya. Ako muna. Ayan. Entertain mo muna yung mga bisita. Miss you brother daw, sabi ni Mike Pino. Ha? Mike Pino, miss you brother, sabi. Yun yung kanina eh. Order po kayo. Sana mapansin yung sinasabi ko kasi magandang topic yun. Asan? Tapos isang ano? Asan? Aldrin Patino. Asan yung topic mo? Ulitin mo nga, type mo nga uli yung topic mo. Sana mapansin yung sinabi ko. Ulitin mo nga yun. Follow up, idol. Kulang na ba talaga 30k sa Pinas? 3 po anak ko. Puro nag-aaral na. Puro follow up, idol. Kulang na ba talaga 30k sa Pinas? 3 po anak ko, puro nag-aaral na. May work din po wife ko sa BPO. Unahin nyo kasi muna talaga yung mga pangangailangan. Tapos, alam mo yun, eksaktuhin nyo, magkano ba talaga kailangan para mabuhay ka na maayos sa Pilipinas. So, kailangan mo ng pagkain. Tapos, kailangan mo ng pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, at saka pambayad ng renta. Diba? Yun lang naman yung mga pinaka-common eh. Yung mga iba, hindi naman masyadong sobrang dalaskap kung bumili. Mga toothpaste, ganun, toothbrush, sabon. Sobrang bihira ka naman bumili niyan eh. Siguro mga 2 beses sa isang linggo siguro, ganun. Pero toothbrush, minsan 2-3 buwan, di ka bibiling bagong toothbrush eh, diba? Busalsal na nga, buta. Tuloy-tuloy ka pa rin sa paggamit ng toothbrush mong busalsal eh. Pero, alam mo, Pilipinas, unahin nyo kasi muna kasi ipon. Alamin mo eksakto kung magkano ba talaga kailangan mong gastusin, magkano ba lang talaga yung budget nyo sa pagkain. Kasi dyan nagkakaproblema eh, yung pagkain eh. Hindi magkaintindihan ko magkano ba talaga yung putang inang pagkain na yan eh, di ba? Pwede ka naman kumain sa bahay, magluto ka ng ano, di ba? Ayan, katulad to, sinigang. Oh, di ba? Ba't kailangan pupunta pa kayo sa restaurant pa, tangina, di ba? Once a week, kakain kayo sa restaurant. Baka pwedeng tipirin nyo na muna. Sandali lang naman eh, 1-2 taon. Mga 3 taon, milyonaryo ka na dyan eh, di ba? Tapos you can start anything, pa 10-10, dala 20,000, di ba? Eh, ayun. Tumblr? Yan, Tumblr. Okay, may nakakalimutan na Tumblr. So yun ang masasabi ko sa inyo. Alam mo, wala yan sa laki ng sweldo eh. Nasa liit yan ang gastos mo. Kahit gaano pa kalaki sweldo mo, 100,000 pa yan kada buwan. Tangin na laging kulang yan pagka presyo pinag-uusapan. Pilipinas, magising ka na. Magising ka na, hindi ang purpose ng pagtatrabaho mo, mga presyo kayo. Ang purpose ng pagtatrabaho mo, para sana one day makapagsimula ka ng kahit na ano, galing sa ipon mo. Diba? Matuto ka, Pilipinas. Meron pa. Umabot ka pa. Umabot ka pa. Okay, parada mo na muna dyan. Okay. So yun, Pilipinas, matuto ka sana. Hindi lahat ng araw malakas ka. Matuto ka mag-ipon. Galingan mo sa buhay. Okay, sige. May kanin pa ba tayo? Okay, yes. May konti pa. Buti na, nakahabol pa kayo. Okay. Asan ka, bossing? Nandito ako sa harap ng mahabang parang barangay hall. Dito sa Angono, Rizal. Up, may nag-up dito. Ayun.
Hello, Idol. Ano po masasabi nyo sa mga taong humaharang sa KOIG compound? Obstruction of justice yun eh. Yung mga miyembro ng KOIG, KOJC, Kingdom of Jesus Christ Movement. Obstruction of justice yung ginagawa ninyo. Pabayaan nyo lang yung mga pulis na gawin nila yung trabaho nila. Lugugin lang naman yan, hanapin lang naman dyan si Kibuloy, diba? Hanapin lang naman yung leader nyo dyan eh. Kung wala dyan, di pabayaan nyo silang gawin yung trabaho nila. Ganun kasimple yun. Hindi ka naman kasali dyan eh, diba? Hindi naman ikaw yung sinuserva ng warrant of arrest eh. Huwag nyo harangan yung mga pulis. Huwag nyo harangan. Pabayaan nyo lang silang gawin yung trabaho nila. Tignan mo, walang masasaktan. Walang magiging problema. Trabaho nila yun eh. Kung ikaw man lumagay doon sa lagay ng pulis, diba? Gagawin mo rin naman yun eh. Yung mga pulis na yan, hindi naman yan yung nag-order nun eh. Ang nag-order nun yan, korte. Yung mga pulis na nandyan sa inyo, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Diba? Huwag kayo masyadong masama ang ugali sa mga pulis na nanghaharas. Hindi nga, order nga ng korte yan. Ano ba gusto ninyo? Hindi gawin ng pulis yung trabaho nila. Diba? Yan ang hirap kasi sa inyo. Pag kayo yung apektado, makareact kayo, kala nyo aping-api kayo. Pero pagka ibang tao naman yung apektado, wala kayong pakialam. Hirap sa inyo eh, diba? Pabayaan nyo yung mga pulis na gawin yung trabaho nila, wala kayong magiging sakit ng ulo dyan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pabayaan nyo yung mga pulis na gawin nila yung trabaho nila. Huwag kayong nagpapabiktim pa sa mainstream media na inaape, bla bla, sinisikil, sisisihin nyo pa presidente. Ano? Justice system natin yan. Ginagawa ng justice system natin yung trabaho nila. Ba't pag ginagawa nila yung trabaho nila, galit kayo apektado kayo. Diba? Sabagay, galit kayo kasi apektado kayo. Pero pag hindi kayo apektado, nagrereklamo pa rin. Alam mo, walang tulak nga kabigin nga sa inyo eh. Walang tulak kabigin sa inyo, Pilipinas. Pagka ginagawa ng tao yung trabaho nila, galit kayo. Pag hindi ginagawa, galit din kayo. Ano ba talaga? Diba? Walang tulak kabigin sa inyo. Shoutout Kuya Mark. Kamusta ka? Boss, any opinion about mga negosyanteng malaki or maliit na... Ay, ganun, di mapindot. Gail, ba't hindi mapindot to? Ay, to. Ay, may mga ganyan hindi talaga mapindot. Sayang, bitin. Resend na lang po. Retype nyo nga yun. Curious ako ron kung anong boss na. Ay, kanin. Wala tayong kanin. Balik na naman tayo ron. Pwedeng patakbuhin na lang. Hindi niya alam kung saan ang bahay. Ano ba? Sa malapit. Order ka dyan sa malapit. Sige, mga isang oras lang siguro. Ako natatakbo ron. Sige. Ano daw magiging epekto kung si Donald Trump ang maging presidente sa Amerika? Ano magiging epekto sa Pilipinas? I don't think there will be much effect sa Pilipinas, specifically sa komersyo natin. Wala masyadong magiging epekto sa komersyo. Pero palagay ko magkakaroon ng epekto yan dun sa problema natin against China. Palagay ko magiging malaking asset si Donald Trump para hindi tayo masyadong, gipitin, harasin ng China. Ang dahilan kasi tapang talaga si Donald Trump eh. Tangina, pumunta nga na North Korea yun eh. Imagine nyo ba yun? For the longest time, hindi pupunta ang Amerika sa North Korea. Pero nakita nyo, pumasok si Donald Trump sa North Korea, ba? Diba? So, pumunta rin siya sa China. Tapang si Donald Trump eh. Tapang. Alam mo, kailangan natin ng maraming ganong klaseng leader sa mundo. Diba? Pwere yung pagkasiraulo niya paminsan-minsan. Pwere yun. Pero kailangan natin ng mga leader na, alam mo yun, pagdating sa paninindigan, matibay pagdating sa paninindigan. Diba? Tulad nung hamon ko kay Bugoy na Koy, diba? Hindi uurong yung hamon na yan. Kahit gaano pa katagal, hindi uurong yung hamon na yan. Maaari mananahimik lang ako kasi may ibang issue na. Tapos mabisi na ako sa buhay. Pero hindi ko iuurong yung hamon na yan. Hanggang mamatay ako, hindi ko iuurong yung hamon na yan. Patunayan mo yung sinasabi mo, Bugoy. Yeah. Patunayan mo yung sinasabi mo, Bugoy. Hindi pwedeng tuturo-turo ka lang sa internet para kang teacher, para kang, propetahan kang bula ang propeta kang hindot ka. Diba? Hindi pa pwede nagbabula-bula ang propeta ka dyan sa internet, diba? Parang ginagawa mo ng religious organization, diba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at two joints na parang mafia. Hindi ubra sa akin yan. Pasensya ka na. Hindi ubra sa akin yan. Hindi ubra yan. Natanggal na. Hindi. Makati pa rin eh. Parang feeling ko buhok yata sa ilang may gumagano'n. Okay, next question. Sabi ni Skylar Carlos Sarmiento, the Chichester official boss, anong gagawin mo sa 1M pag natapos mo na yung Project 1M? Hehehe. Adi, papakita ko naman sa inyo paano gumawa ng 10M. Nakaspill. Nakaspill. Pakita ko sa inyo paano gumawa ng 10M. Diba?
Pagkatapos, pakita ko sa inyo paano gumawa ng 100M. Di ba? Hindi naman ganun kakomplikado eh. Yung disiplina sa 1 milyon, yun din yung disiplina sa 2 milyon. Pero mas mahirap ng kapiraso na yung disiplina sa 10 milyon. Kasi large scale na yun eh. Mas mahirap yung disiplina sa 100 milyon. Ako. And I don't think I have that discipline just yet. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung journey ko paano makarating sa 100 milyon. Pero tsaka na yun, tsaka na natin problemahin yun. Yung unang milyon lang, mahirap na eh. Ang hirap kaya makaprotrude mula sa pagiging mahirap papunta sa pagiging milyonaryo. Ang hirap ha, mahirap makaprotrude dun. Ang pinakamahirap na parte dun, hindi yung konsepto. Ang dali ng konsepto eh. Ang pinakamahirap na parte, yung disiplina. Yun ang mahirap na parte, yung disiplina. Pero yung konsepto, sobrang simple. Dapat yung kinikita mo, mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Ang tawag dito sa pagitan, ipon. Ipon. Bakit? Kasi pag nabaliktad yan, ito yung ginagastos mo, ito yung kinikita mo, ang tawag dito, utang. Yun. Yan ang sagot ko rin. Next question. Ayan. Sabi naman po ni Ranel De Feo, paano po mas magiging makabuluhan ang buhay at kung paano lalo mapalapit sa Diyos? Sana masagot. Lahat ng alam mong mabuti, gawin mo. Tapos regular ka makipag-usap sa Diyos sa dalangin, sa dasal. Diba? Regular ka makipag-uusap sa Diyos, tapos lahat ng alam mong mabuti gawin mo. Tapos maghanap ka talaga ng katotohanan. Kasi sobrang hirap hanapin yung katotohanan. Alam mo yung katotohanan, lunod na lunod yan sa maraming tubig, sa isang malawak na dagat ng kasinungalingan katulad ng pinagsasabi ni Bugoy na Koy-Koy. Yung katotohanan, lunod na lunod yan. Lunod na lunod ang katotohanan. Napakahirap hanapin ang totoo. Kasi ako mismo naghahanap ng totoo. Ang hirap eh. Ang hirap. Isipin mo gaano karami religion sa mundo. Ang dami. Ang dami. Hindi lang sa under nga lang ng Kristyanismo, ang dami na eh. Labas ka pa ng Kristyanismo, andyan na Shintoism, Taoism, Buddhism, Islam, at maraming iba't iba pang mga religion. Ang daming religion sa mundo eh. Paghahanap pa lang ito, napakahirap na. Tapos dadagdag mo pa yung mga katulad nila Bugoy, di ba? So, Joyce, parang mafia kayo. Hindi ko naman pinagtatawanan yung organization nyo. Don't get me wrong. Ang pinupunto ko rito, yung mga pinagsasabi ni Bugoy, hindi tama. Yung mga pinagsasabi ni Bugoy, nakakasira ng kapwa-tao. Kung ano man yung organization nyo, 2 joints parang mafia, trip nyo yan eh, diba? Kanya-kanyang trip nga lang yan eh, diba? Pababayaan ko lang kayo sa trip nyo, pero yung sinasabi ni Bugoy, tapos tinuturo niya pa sa mga tao na para bang gayahin ninyo yung ginagawa ko, tangina, may mali na ron. May mali na ron. Wala na sa hulog yung pagkagano. Wala na sa hulog yung pagkagano. Bahala kayo kung anong trip nyo, yung 2 joints na parang mafia. Bahala kayo kung anong trip nyo, diba? Pero sa akin, yung mga pinagsasabi ni Bugoy na pinagtuturo niya sa mga tao, lalo na yung mga kabataan niya nakikinig sa kanya, sablay ka rin, brad. Sablay ka dyan. Oh, level-headed tayo, wala mo na sigawan, diba? Alam mo naman, sablay yan, brad eh. Alam mo yan, deep down, you know. Deep down, alam mo yan. Alam mo sablay ka dyan. Eh sa akin, humingi ka na lang ng dispensa o labanan mo ako ng debate, pili ka lang sa dalawa. Pero mananahimik ka, tangina, nakakadiri kang klase ng lalaki pagka ganun ka. Wala kang paninindigan. Sige, next question. Tanong naman ni John Perez, Brother, paano magbasa ng Bible? Genesis to Revelation ba o may pattern? Ako personal, hindi ko sinimulan sa Genesis, boring. hindi ko matiis talaga yung Genesis, ang boring eh. Tapos meron pa rin mga genealogy na listahan ng mga kung sino-sino yung mga pangapangalan ng mga tao. Oo, tapos pangapangalan ng mga lugar na hindi ko maalam kung saan banda yun. Hindi ko sinimulan dun. Naaalala ko, kung hindi ako nagkakamali, and I may be wrong, kasi sobrang bata ako pa, nagsimula ako magbasa ng Biblia. Nagsimula ako nung Kawikaan. Simulan mo sa Kawikaan, ang dami mo matututunan. Tapos isunod mo Ecclesiastes. Pagka yung dalawa lang na yun simulan mo muna ron. Tignan mo, matatanggal yung pagka-boring mo sa konsepto ng Biblia. Doon mo muna simulan. Kasi doon pa lang sa Kawikaan pa lang, bugbog na kagad na, ang dami mo na kagad matututunan. Tapos yung matututunan mo pa, as in front facing. Hindi para mga mumble-jumble na mga, hiwa-hiwaga. Hindi. Diretso lang. Ano kailangan? Ayan. Sige, next question. Sabi ni Mark Jervin Filiarca, sold out pala, po sorry. ba kayo? Hindi pa sold out. Punta lang kayo rito. Kung trip nyo, punta lang kayo rito. Hindi pa sold out. Wala na kaming kanin, pero pwede naman kaming kumuha sa kapitbahay ng kanin eh. Bibili kami ron, ganun. Tapos, diba? Yun, di pa kami sold out. Punta lang kayo dito. Hanggang mamaya kami rito, hanggat hindi pa, at least kahit pa paano, nakarami ng benta. Hindi pa tipong pwede na kaming umuwi. Ganun. Kasi may sabaw pa, may ulam pa, tapos may konting gulay pa, pero konti na nga lang yung gulay. Pero pwede pa kayo pumunta rito. Siguro kahit mga 1 oras pa kami rito, ganun. Mga alas 3, alas 4, uwi na kami. Okay, go. Next question. Ayan. Yun na nga po kung paano Branjo Lagrimas Mendez, boss, anong masasabi mo tungkol sa mga Anunnaki?
Ang hirap paniwalaan ng mga Anunnaki. Ang dahilan kasi nakatira sila sa isang planetang ang pangalan Nibiru. Yung Nibiru yan, parang 9th or 10th planet yan kung kino-consider mo pa na pang 9 na planeta yung pang 9 na planeta yung anong tawag dito? Yung Pluto, ganun, o kung pang 10th, 9th planet yan kung di mo na kino-consider na planeta yung Pluto, diba? So hanggang ngayon hinahanap pa rin nila yung Nibiru. Ngayon, ito problema mo. Yung Nibiru na yan, di pa rin nila mahahagilap hanggang ngayon. Ang NASA, parang 80s o 90s, inopen nila sa publiko na officially hanapin yung Nibiru na yan ng publiko na rin mismo. Hindi naman makita eh. Imagine mo, gaano kalayo yung pinakamalayo nakikita na Hubble Space Telescope? 13.5 billion light years away. Diba? So, yung 13.5 billion light years away, ang lalayong mga galaxy na pwedeng tawiran nun eh. Diba? 13.5 billion light years away. Billion ha? Billion light years away ha? Etong Nibiru na to, nasa loob lang ng solar system yan eh. Oblong lang ang ikot niyan eh. Ba't hindi mahagilap? Yun, doon talaga nagkakaproblema eh. Yung hindi mahagilap kung saan pa talaga nakatira yung Nibiru na yan. Ay, yung mga Anunnaki na yan. Ito pa problema mo. Supposed to be dapat madali lang hanapin yung mga Anunnaki. Bakit madaling hanapin? Pag nakita mo ang itsura ng mundo mula sa outer space, ano ba yan, Gil? Mayroon ng bagang bisita. O, pabayaan mo lang kung may bisita. So be it. Huwag kayong distracted. Pwede, go. Kunin ko muna sandali yung cellphone, ha? Tatakbo ng kanin si brother. Dali lang, ha? So, ayun. Going back doon sa pinag-uusapan natin, ang hirap, paniwalaan ng mga Anunnaki kasi yung Nibiru hindi mahagilap. Ngayon, pag pumunta ka sa outer space, katulad ng mga feed na galing sa NASA, makikita mo na ang mundo mailaw na planeta. Kung yung Nibiru na yan, mas advanced pala na planeta kaysa sa atin, at mas advanced sa civilization kaysa sa atin. Mas advanced sa civilization, ano ba to? May napipindot. Mas advanced sa civilization kaysa sa atin, dapat mailaw na planeta yan. Hindi naman eh, hindi nga masyadong mailaw eh. Ang totoo, wala ka tayo makita eh. Wala tayo halos makitang mailaw na planeta sa paligid natin. 115? Okay. Hawakan mo na to. Yan. Okay, next question ka muna. Habang hinahawakan mo yun. Pasensya na muna, medyo magulo kasi wala kaming mic stand ganyan eh. Sige, go. Saan daw po ba yung pesto niyo? Andito kami sa harap ng mahabang parang barangay hall dito sa Angono, Rizal. Mahabang parang barangay hall. Lagyan nyo lang sa Gmaps. Mahabang parang barangay hall. Angono ha, kasi meron ding mahabang parang barangay hall pala sa Binangonan. May mahabang parang barangay hall din pala sa Binangonan. Ayun, so yun. Next question. Sabi ni Christian Carlo Garcia, Sir, good morning. Nag-aalala ka ba sa hinaharap ng Pilipinas ngayong mga kabataan, karamihan mga wala ng respeto at disiplina sa sarili? Sila ang susunod na henerasyon ng ating. Oo, nalulungkot ako ron. Nakikita kong nabubuksan mismo sa harap ko yung isang parte ng hiwaga ng Biblia na ikalawang Timoteo 3:1. Alam mo, nakita ko yung pagbabago ng panahon kasi matanda na ako eh. I'm old enough to see the difference. Okay ba to dito? Pwede ba to? Okay. Ayan. I'm old enough to see the difference. Tingnan mo nga ito. Diyan na nga din ako. Tabi-tabi na tayo dyan. Okay. Kumain mo na to. Ito. Antay mo na yung kanin. Wala eh. Ayan. I'm old enough to see the difference. Matanda na ako para makita yung pinagkaiba. Nakita ko yung pinagkaiba ng panahunan. At i-reveal ko sa inyo kung ano yung tsura ng panahunan. Atin natin muna. Akin muna atensyon nyo, Pilipinas. Kung nakikinig kayo, type yes. Makikita nyo to. Panahunan. Bigay ko sa inyo timeline ng panahunan. Nakita ko to. Nakita mismo ng mata ko yung panahunan. I am old enough to notice the difference. Matanda na ako para makita yung pinagkaiba. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Yan. Ayan, marami na nag-yes. Okay. So ngayon, nakita ko yung itsura ng panahunan. Ano itsura nung nakita ko? Sometime around 90s. Pinanganak kasi ako 1990. Pinanganak ako 1990. Yung panahon na yon pabalik. Hindi importante kung masaya ka o hindi. Hindi rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, tama ka. Importante, tama. Importante noon, paninindigan. Importante noon, pride mo. Na hindi na importante kung may pera ka o wala. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, tama ka. Tama ginagawa mo. Paglipas ng ilang panahon, nakita ko yung pinagkaiba. Early 2000, sabi ng mga tao, hindi na raw importante kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, masaya ka.
Nakita ko yun eh, yung changes nun. Nakita ko yung transition nun. Tapos ngayon, paglitaw ni Andrew Tate at saka nitong isa pa, itong si Kalbo, na may tattoo-tattoo sa ulo, si Bugoy, hindi na importante kung masaya ka o hindi. 100. Hindi na rin importante, Andi sa bawah. hindi na rin importante kung hindi na importante kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Good evening, brother. Ang importante, marami kang pera. Greedy pigs na ngayon ang mga tao eh. Nakita nyo yung ginagawa ni Bugoy sa lipunan. 'Di ba? Mga katulad niyan, hindi lang naman kay Bugoy nagsimula yan eh. Maraming pinagsimulan yan, pero isa si Bugoy sa mga isa si Bugoy sa mga nag-aambag para ipatupad yung nangyari sa yung sa Biblia. Nakita ko eh, 3:1 ng ikalawang Timoteo. So din nakita nyo yung panahunan, 'di ba? Nakita nyo yung panahunan. Sometime around 90s, hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante yung paninindigan mo, paninindigan. Importante tama ka, tama. Importante tama ka. Wait lang guys ha. Dali lang ha. Bubuksan lang muna ni Gail sandali yung Kaldero. yung kaldero. May wagang kaldero. Okay, kaway ka muna, Gail. Hello po. So, yun yung napansin ko. 90s, importante, tama ka. Early 2000, importante, masaya ka. Ngayon, panahon natin yan, importante, marami kang pera. Hindi na importante kung tama pa yung ginagawa mo o mali na. Hindi na nga rin importante kung nakakasira ka na ng buhay ng tao eh. Ang importante, marami kang pera. Greedy ngayon ng mga tao, sobrang greedy. Nakasulat yun sa 3:1 ng ikalawang Timoteo. Mga tao magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Mayayabang. Ang yayabang ng mga tao ngayon. Napakayayabang ng mga tao ngayon, sobra. Pero sir, di ba sabi naman nila, kapag may pera ka, makukuha mo rin ng kasayahan? Wala tayong pagdududa doon. Magiging masaya ka pagka marami kang pera. Pero alam mo, ito problema mo eh. Yung pagkakuha mo ng pera. Tama ba? Tapos after some time, pag nakuha mo na lahat ng gusto mo sa buhay, nakuha mo na lahat ng pera, nakuha mo na lahat. And then what's next? Kasi ang dami kong kakilalang mayaman, miserable eh. Lahat sila nagsisipagpanggap na mayaman sa masaya sa social media. Lahat sila, lahat. Literal, lahat talaga sila nagsisipagpanggap na masaya sa social media. Yung mga travels nila, yung mga ngitian nila, talagang akala mo talaga sinserong-sinsero. Pero deep down, pag nakausap mo sila, nakadalawa, 3 bote kayo, Pilsen, 4, 5, 6 na Pilsen, 10, 15. Tsaka mo mga yung marirealize, tangina, masirable ng buhay nila kahit ang dami nilang pera. Yung mga problema nila, problemang pamilya. Problemang pamilya, problemang negosyo, problemang ginanito ako ng ganyan, problemang magulang, bla bla, etc. Maririnig mo yung mga problema nila, naglalabasan kahit pa marami kang pera. Ngayon, am I suggesting na wala kang pera? Hindi, lalong mas miserable buhay mo pag wala kang pera. Pero ang sinasabi ko lang, ang bottom line nun, hindi ang purpose ng buhay dami ng pera. Hindi yun ang pruweba ng maganda at masarap na buhay. 15, kung hindi ako nagkakamali, 15-12 ang Lucas. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Teka, switch ko nga muna para makita ko naman yung ibang masasabi. Sige, next question.